Sa sinaunang Roma, ang arkitekto na si Lucius ay sikat sa kanyang kamangha-manghang pampublikong paliguan, na kilala rin bilang Thermae. Gayunpaman, kamakailan lamang, tinatanggihan ng lahat ng kliyente ang mga ideya niya dahil sa tingin nila ay masyado na itong makaluma at hindi makagawa ng anumang bagay na malikhain. Sa bahay, palagi siyang binubungangaan ng kanyang asawa dahil kapos sila sa pera at ayaw ni Lucius na magkaroon ng anak. Isang araw, si Lucius ay isinama ng kaibigan sa pampublikong paliguan dahil kailangan niyang makapag-relax. Gayunpaman, iniisip ni Lucius na imposibleng mag-relax doon dahil puno ito ng mga taong napakaingay. Nangangailangan ng kaunting kapayapaan sa isip, nagpasya siyang pumunta sa ilalim ng tubig at manatili doon hanggat kaya niya. Sa sandaling iyon napansin niya ang tubig na gumagalaw ng medyo mabilis patungo sa dingding at lumapit upang tingnan ng maigi, ngunit bigla na lamang siyang hinila ng malakas na agos patungo sa butas. Sa loob ng ilang minuto, hinatak si Lucius sa misteryosong lagusan na puno ng tubig, ngunit masyadong malakas ang agos para lumangoy. Sa kalaunan, huminto ang paghila at sa wakas ay muling lumabas si Lucius, at natuklasang wala na siya sa pampublikong paliguan ng Roma. Hindi maintindihan ni Lucius ngunit nakarating siya sa modernong Japan, at ngayon, ang grupo ng matatandang lalaki sa pampublikong paliguan ay nakatingin sa kakaibang dayuhan na biglang lumabas sa tubig. Ipinagpalagay ni Lucius na ang mga taong ito ay mula sa flat-faced tribe at nagsimulang tumingin sa paligid, agad na namangha sa lahat ng kanilang mahusay na pamamaraan. Labis siyang namangha sa mga simpleng bagay tulad ng basket, ngunit pagdating sa anumang makina tulad ng kagamitan sa pagmamasahe o gripo, inakala niya na may mga nakatagong alipin na nagpapagalaw sa mga bagay na iyon. Samantala, ang manga artist na si Mami ay muli na namang na-reject ang kanyang kwento. Pumunta siya sa pampublikong paliguan kasabay ng aksidenteng pagpasok ni Lucius sa silid-bihisan ng mga babae at nahimatay siya nang bigla siyang batuhin sa ulo ng sumisigaw na babae. Si Mami ay labis na humanga sa pangangatawan ni Lucius at agad na sinimulan siyang iguhit, ngunit hindi nagtagal ay binuhat sa palayo. Paggising ni Lucius, may isang lalaki na nagbigay sa kanya ng inumin, at tinuruan pa nga siya kung paano buksan ang bote. Uminom si Lucius at labis na namangha sa sarap kaya napaiyak siya bago nawalan ng malay. Nang magising si Lucius, natagpuan niya ang sarili sa pinanggalingan niya, ang sinaunang Roma. Ipinaliwanag ng mga lalaki sa pampublikong paliguan na nalunod siya sa tub at ngayon lang natagpuan. Saglit na inisip ni Lucius kung panaginip lang ba ang lahat, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang walang laman na bote sa tabi niya. Pagkalipas ng 2 buwan, ganap na na-renovate ang pampublikong paliguan salamat sa mga ideya ni Lucius. Lumalabas na ginaya niya ang lahat ng nakita niya sa Japan. Natutuwa ang mga tao sa simpleng bagay, tulad ng mga basket at ang mga fresh na inumin sa maliliit na bote, at may mga makinang pinapagana ng mga alipin. Masaya ang lahat at sa wakas ay kumikita na si Lucius. Isang araw, ang matandang lalaki ay nagpapahinga sa tubig at nangangarap na magkaroon siya ng paliguan na tulad nito sa sarili niyang bahay. Habang nasa ilalim ng tubig, nagsimulang mag-isip si Lucius kung posible iyon, ngunit bigla na lang siyang hinila muli ng agos. Sa pagkakataong ito ay lumitaw siya sa banyo sa isang bahay sa modernong Japan at maya-maya ay pumasok ang matandang lalaki, na humiling sa kanya na tulungan siyang maligo. Nalilito si Lucius at hindi maintindihan ang wika, ngunit ang matanda ay matyaga at tinuruan siya kung paano gamitin ang bawat bagay tulad ng showerhead at ang sombrero upang hindi malagyan ng shampoo ang mukha. Sa sandaling iyon ay pumasok si Mami sa banyo dahil ito pala ang kanyang bahay. Natuwa siya nang makita muli si Lucius at tumakbo upang kunin ang sketchbook habang hindi sinasadyang sinubukan ni Lucius ang spray at pumasok sa kanyang mga mata. Sa oras na nakabalik si Mami ay wala na si Lucius. Sa sandaling nakabalik si Lucius sa Roma, kinopya muli ni Lucius ang mga ideya mula sa Japan at itinayo ang unang private bathtub. Ang kanyang makabagong ideya ay naging matagumpay muli at kumita siya ng maraming pera, gayunpaman, sa bahay, hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay. Hindi pa rin masaya ang kanyang asawa dahil gusto niyang magkaroon ng anak, ngunit ginugugol ni Lucius ang lahat ng oras sa trabaho. Nagkaroon ng pagtatalo at sa huli ay umalis ang asawa. Maya-maya, dumating ang mensahero para kay Lucius. Ipinadala siya ng emperador, na nalaman ang tungkol sa mga imbensyon ni Lucius at ngayon ay gustong makipagkita sa kanya sa paliguan. Sa kanyang paglabas, nakasalubong ni Lucius ang pamangkin ng emperador na si Sayunius, na napakayabang at nagsalita sa kanya ng bastos na komento.
Kinakabahan si Lucius dahil ayon sa bali-balita ay napakalupit ng emperador at pinatay ang mga politiko na sumasalungat sa kanya, ngunit nang sa wakas ay nakilala niya siya, tinrato siya ng mabuti ni Emperor Hadrianus. Sinabi ni Hadrianus na mahilig siya sa sining at naisip niya na ang ginawa ni Lucius sa pampublikong paliguan ay kabilang sa sining, na pinatunayan niya sa pamamagitan ng paghawi sa kurtina upang makapasok ang liwanag ng buwan sa pampublikong paliguan. Talagang humahanga siya at gusto niyang gawan siya ni Lucius ng sariling paliguan, ngunit dapat ay puno ito ng makabagong ideya na hindi pa nagagawa noon. Malugod na tinanggap ni Lucius ang hamon at ng gabing iyon ay nagtungo siya sa paligid ng bayan, sinusubukang makakuha ng ilang inspirasyon upang makapag-isip ng kakaibang ideya ngunit walang nangyari. Nagsimula siyang makaramdam ng kalungkutan dahil sa katotohanang lahat ng ideyang ginamit niya kamakailan ay ginaya lang niya, nang bigla siyang mahulog sa kanal at maglaho. Samantala, si Mami ay nagtrabaho sa tindahan ng supply dahil walang nangyayari sa career niya sa manga, ngunit masyadong boring ang trabahong ito at mahirap manatiling gising. Nang hindi niya sinasadyang napabayaan niyang nakabukas ang gripo, napuno ang tub at biglang lumitaw si Lucius. Nagsimulang magpanik si Lucius nang may maramdaman siyang kakaibang gumagalaw sa paligid niya hanggang sa napagtanto niyang ang tub ay bumubula at nananatiling mainit ang tubig, na sa tingin niya ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ay dumating ang manager ni Mami at pinagalitan siya sa pagdadala ng lalaki sa trabaho, kaya inutusan siyang paalisin si Lucius. Matapos hubarin ang kanyang basang kasuutan at maglagay ng tuwalya, nagsimulang gumala si Lucius para matuto ng higit pa, kaya kinailangan siyang sundan ni Mami at ilayo siya sa gulo. Sa pag-aakalang nagtatrabaho si Mami para sa kanya bilang tagapaglingkod, niregalo sa kanya ni Lucius ang isang barya. Sa lalong madaling panahon ay natutunan ni Lucius ang lahat tungkol sa mga modernong kasangkapan at mga produkto para sa pag-aayos, kasama na kung gaano nakakakalma ang mabangong mga kandila. Bigla siyang nakaramdam na kailangan niyang umihi kaya tumakbo siya sa paligid hanggang sa natagpuan niya ang banyo, na bigla sa kusang pagbukas ng inidoro at iniisip na binuksan ito ng alipin. Nakatitig siya sa toilet paper habang umiihi at ipinagpalagay na ang nakasulat dito ay mga sikreto ng Flat-Faced Tribe. May nakita siyang mga pindutan at sinubukan ni Lucius na pindutin ang isa na nag-activate ng bidet. Ang sensasyon ng paglilinis sa kanyang ibaba ay malumanay na nagparamdam sa kanya na para siyang nasa langit, na naging dahilan upang siya ay umiyak at maglaho. Samantala, si Mami ay natanggal sa trabaho at umuwi dala ang barya at ang kasuutan ni Lucius. Sa sandaling nakabalik siya sa Roma, agad na nagtrabaho si Lucius at itinayo ang perpektong paliguan para kay Hadrianus. Naglagay din siya ng banyo malapit sa tub at muling gumamit ng mga alipin upang gayahin ang bidet. Tuwang-tuwa si Hadrianus sa resulta at ginawaran niya si Lucius ng espesyal na kwintas na hugis-ari ng lalaki na may likod ng aso. Proud sa nakamit na tagumpay, agad na umuwi si Lucius upang ipakita sa kanyang asawa ang kwintas, ngunit nakita niya itong gumagawa ng milagro kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Sanigawan siya ng asawa na nagsabing ginawa niya ito dahil ayaw niyang magkaanak at sa wakas ay naghiwalay ang mag-asawa. Samantala, sumuko si Mami sa pagsusulat ng manga at dahil wala na siyang trabaho, nagpasya siyang bumalik sa maliit na bayan at tumulong sa bahay pahingahan ng kanyang pamilya. Hindi niya mapigilang isipin si Lucius, kaya pinag-aralan niya ang kasaysayan ng Roma at maging ang Latin. Ang isa sa mga kliyente ay isang propesor at pumayag na suriin ang barya at ang kasuutan ni Lucius. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, kinumpirma ng propesor na ang parehong bagay ay ginawa daan-daang taon na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang takbo ng bahay pahingahan at si Mami ay hindi masusuportahan ng mga magulang niya ng matagal, kaya pinapirma nila siya para sa serbisyo ng matchmaking upang ihanap siya ng asawa. Bumalik kay Lucius, nagdulot sa kanya ng matinding depresyon ang pang-iiwan ng asawa at ipagpalit sa kanyang matalik na kaibigan. Isang araw, nilapitan siya ng kanang kamay ng emperador na si Antonines, na nag-aalala kay Hadrianus. Lumalabas na nalulungkot din ang emperador dahil kamakailan lang ay namatayan siya ng asawa at ngayon ay iniisip niyang nag-reincarnate ang asawa sa isang buwaya. Si Lucius ay binigyan ng bagong misyon, ang magdisenyo ng lugar kung saan ang buwaya ay maaaring mabuhay ng komportable. Sa paghahanap ng inspirasyon, pumunta si Lucius sa paliguan ng emperador, at sa kanyang pagpunta roon ay nakita niyang pinipilit ni Sayunius ang sarili sa isang babae. Ang pagkagambala ay nagpahintulot sa babae na tumakas at ininsulto muli ni Sayunius si Lucius bago umalis.
Sa sandaling nakarating siya sa bathhouse, tiningnan niya ang daloy ng tubig ng tub at muli siyang napunta sa Japan. Una, lumitaw siya sa lawa kung saan nagdiriwang ng fertility festival ang mga kababaihan. Sa pag-aakalang siya ang kanilang pagpapala, nag-uunahan silang humawak sa kanya at muling napunta sa ilalim ng tubig. Sunod ay lumitaw si Lucius sa hawla ng buwaya sa animal shelter, kung saan si Mami ay awkward na nakikipag-date upang makahanap ng maaaring maging asawa. Sa sandaling nakita niya si Lucius, iniwan niya ang kanyang kadate para iligtas ang lalaking Romano. Pagkatapos mailabas ng empleyado si Lucius mula sa hawla, dinala ni Lucius si Mami at isinama siya para matuto pa tungkol sa pangangalaga ng animal shelter at panloob na halaman. Nang tikman niya ang saging, gustong-gusto niya ang lasa nito kaya napagpasyahan niyang itabi ito at iuwi para magtanim. Pagkatapos, pinatikim ni Mami kay Lucius ang yukata at dinala siya sa paligid ng bayan upang mag-enjoy sa mga merienda at laro. Ipinakita ni Lucius ang kakayahan niya sa pana at habang abala siya, ninakaw ng unggoy ang kanyang saging. Si Lucius na galit ay hinabol ang hayop hanggang sa natagpuan niya ang mga hot spring, kaya nagkaroon siya ng ideya sa mga outdoor bathhouse na hindi kapani-paniwalang nakaka-relax pala. Habang umiiyak siya sa perpektong sandali, nakita niya ang saging na lumulutang sa tubig at nagmadali upang kunin ito, ngunit kinaladkad lamang siya pabalik sa Roma. Pagkalipas ng ilang araw, natapos ni Lucius ang pagdidisenyo ng perpektong lugar para sa buwaya at si Hadrianus na napakasaya ay tinrato si Lucius bilang malapit na kaibigan, na nag-anyaya sa kanya na bumisita sa palasyo kahit kailan niya gusto. Makalipas ang ilang sandali, nalaman ni Hadrianus na ang kanyang hukbo ay inatake ng mga rebelde na nagnanais ng mas mahusay na pinuno. Ang mga sundalo ay ipinadala upang labanan ang mga rebelde, ngunit hindi sumuko ang mga rebelde at ang labanan ay nagpatuloy sa loob ng ilang buwan. Lumipas ang maraming taon at tumanda na si Hadrianus, kaya gusto niyang magretiro at ipaubaya ang trono kay Sayunius. Nagpadala si Hadrianus ng liham kay Lucius na humihiling sa kanya na magtayo ng bagong pampublikong paliguan bilang unang proyekto ni Sayunius bilang emperador, at sa paraang iyon ay makakakuha siya ng suporta mula sa mga tao. Gayunpaman, kinamumuhian ni Lucius si Sayunius at iniisip na ang kayabangan niya ay magdudulot ng pagbagsak ng Imperyong Roma. Nagpasya siyang puntahan si Sayunius at tanggihan ang trabaho, dahilan upang ipaalala sa kanya ni Sayunius na ang pagtanggi niya ay itinuturing na pagtataksil at maaari siyang mamatay dahil dito. Habang nag-iisip kung ano ang gagawin, nilapitan si Lucius ng karibal na arkitekto, na galit dahil simula nang maging sikat si Lucius ay wala siyang nakuhang trabaho at ngayon ay naghihirap na siya. Naganap ang away at nasugatan ng lalaki si Lucius gamit ang espada bago siya itinulak sa balon, na naging dahilan upang maglakbay siya pabalik sa Japan. Nang magising si Lucius, ginagamot siya ng matatandang lalaki sa loob ng bahay pahingahan at napansin ni Lucius ang init na nagmumula sa lupa, na nakatulong sa pananakit ng kanyang likod. Pagkatapos ay dinala siya ng matatanda sa hot spring para makapag-relax at gumaling. Nakita ni Lucius ang kanilang mga peklat at iniisip na sila ay makapangyarihang mandirigma, ngunit ang totoo ay nakuha nila ang mga ito hindi inaasahang aksidente. Ang mga lalaki ay nagbahagi rin sa kanya ng lambanog, ngunit sa sandaling nalunok at natikman ang lasa nito ay naisip niyang nilalason siya at tumakas. Sa kalaunan, nakita niya si Mami at sinabi sa kanya na nilason siya habang bumagsak siya sa lupa. Natuto na ngayon si Mami ng wikang Latin upang maunawaan siya at pinainom siya ng tubig mula sa hot spring, na nagpapaliwanag na mayroon itong mga katangian ng pagpapagaling. Tumayo si Lucius sa pag-aakalang gumaling na siya, ngunit nahihilo pa rin siya dahil sa lambanog at bumagsak siya sa ibabaw ni Mami, na naging dahilan upang pareho silang mahulog sa hot spring at mapunta sa sinaunang Roma. Nang magising sila, agad na nagpakita ng interes si Sayunius kay Mami at sinubukang isama siya, ngunit pinigilan siya ni Antonines. Pagkatapos, umuwi si Lucius upang magsimulang mag-impake, nagpaplanong tumakas upang maiwasang mapatay dahil sa kanyang prinsipyo. Sinubukan siyang sundan ni Mami para pigilan siya, ngunit naligaw siya sa bayan. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang lalaki na nagbabasa ng pinakabagong update sa politika at may naalala siya mula sa mga aklat niya sa kasaysayan. Samantala, sa kasalukuyan, nakita ng matatandang lalaki ang sombrero ni Mami sa tubig at tumalon upang iligtas siya, na naging dahilan upang sila ay madala rin pababa. Bumalik kay Lucius, nakarating siya sa labas ng bayan at sa huli ay nakahanap ng mainit na bukal tulad ng nakita niya sa Japan. Sa kasamaang palad, di nagtagal ay natagpuan siya ng mga sundalo, at pinabalik siya sa kanyang bahay.
Sinalubong siya ng yakap ni Mami at sinabi sa kanya na ipapadala si Antonines sa lalawigan upang harapin ang mga rebelde. Sa palagay niya ay ginawa ito ni Sayunios bilang paghihiganti dahil iniligtas siya ni Antonines, ngunit ayon sa kasaysayan ay mali ito. Si Sayunios dapat ang ipapadala sa lalawigan at mamamatay dahil sa epidemya, na magiging dahilan upang si Antonines ang pumalit sa trono. Tila ang kanyang presensya ang nagpabago ng kasaysayan. Nang maglaon ay nagtungo si Lucius upang harapin si Sayunios, na ang mapagmataas na ugali ay nagpapatunay na siya ay magiging kakilakilabot na pinuno. Pakiramdam ni Lucius ay nabigo niya ang mga kapwa mamamayan at siya ay isang talunan na hindi makabuo ng ideya, ngunit binigyan siya ni Mami ng taos-pusong pananalita upang bigyang diin na siya ay matalino at malikhain dahil ngayon lang niya nakita ang Japan ngunit nagawa niyang muling likhain ang lahat sa Roma gamit ang sariling mga kamay. Nabigyang inspirasyon, tumakbo si Lucius upang makita si Hadrianus at sinabing gusto niyang magtayo ng paliguan sa lugar ng digmaan na makakatulong sa kanilang mga sundalo na gumaling. Sa ganitong paraan, sa wakas ay mananalo sila sa labanan at hindi na kailangang pumunta si Antonines sa lalawigan. Inaprubahan ni Hadrianus ang proyekto, hindi sigurado kung naniniwala siya kay Lucius nang sabihin niyang ito ay ideya ni Antonines. Pagkatapos ay pumunta sina Lucius at Mami sa mainit na lugar na natagpuan niya noong nakaraang araw upang simulan ang pagtatayo, ngunit wala silang sapat na mga alipin upang mapabilis ang trabaho. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga sundalo kasama ang mga matatandang lalaki mula sa modernong Japan, na agad na sumang-ayon na tumulong at may ideya upang mapabilis ang proseso. Sa halip na magtayo ng isang buong paliguan na aabutin ng taon, sinimulan nilang magtayo ng maliliit na barong-barong kung saan ang mga sugatang lalaki ay maaaring magpahinga sa mainit na lupa upang makabawi mula sa kanilang mga pinsala. Naghukay din sila ng butas sa lupa na may sapat na laki para sa mainit na bukal na maaaring magkasya ang grupo ng mga sundalo. Sa paglipas ng mga araw, nagtayo sila ng mas maraming mga barong-barong at tumulong sa mas maraming sundalo, na talagang nakatulong sa kanila na makasabay sa labanan. Nagsimula na ring gumuhit ng mga sign si Mami, na nagsabing si Lucius ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang ituloy muli ang kanyang pangarap. Pagkatapos ng maraming pagsusumikap, sa wakas ay nanalo ang mga Romano sa labanan at nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa mainit na bukal. Nang gabing iyon, nagkaroon ng matamis na sandali sina Mami at Lucius. Ngumiti si Lucius sa kanya sa unang pagkakataon, na nagpaiyak kay Mami. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumabo at napagtanto ni Lucius na sa tuwing umiiyak siya ay bumabalik siya sa Roma. Nagpaalam si Mami at nakabalik sa Japan kasama ang matatandang lalaki. Pagkalipas ng ilang araw, gumawa si Hadrianus ng pampublikong seremonya upang batiin si Antonines para sa kanyang mahusay na ideya at ipinahayag na sa halip ay ipapadala niya si Sayunios sa lalawigan. Sinabi rin niya na karapat-dapat na kilalanin si Lucius at binati siya sa harap ng lahat na nagpaiyak kay Lucius. Sa kasalukuyan, masaya si Mami na sa wakas ay tinanggap ng editor ang kanyang manga, na humanga sa kanyang kwento tungkol kay Lucius. Habang pauwi, nagulat siya nang makita si Lucius na lumitaw sa fountain. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.